May tanong ako, bro. Bakit sa tuwing sinusubukan mong layuan siya, mas lalo siyang bumabalik? Yung parang nung pinapansin mo siya, malamig siya. Pero nung unti-unti mong tinanggal yung atensyon mo, bigla siyang nagiging curious ulit. Ang totoo, hindi lang ito laro ng emosyon. May psychological pattern dito na madalas hindi natin napapansin. Ito ang lihim na dahilan bakit ayaw kaniyang mawala. Hindi dahil sa mahal kanya agad, kundi dahil may psychological attachment siyang nabuo. Isang kombinasyon ng comfort, curiosity, at ego validation. Tingnan mo ito. Ang isang babae, lalo na kung sanay siyang hinahabol, nagiging alert. Pag may lalaking hindi sumusunod sa ganong pattern, yung tipong hindi ka desperate, hindi mo siya binubuhos lahat ng oras mo. Pero ramdam niyang nandyan ka pa rin steady, kalmado, composed. Yun ang nakaka-attract sa kanya. Hindi ka predictable, hindi ka gaya ng iba. Kasi bro, sa mundo ngayon, bihira na ang lalaking marunong magpigil ng sarili. Bihira ang lalaking hindi agad natitinag sa emotion. At kapag na-sense ng babae na kaya mong mabuhay nang wala siya, doon ka nagiging rare. Hindi dahil gusto kanyang kontrolin, kundi dahil gusto niyang intindihin bakit ganun ka. Ang totoo, ang babaeng ayaw kang mawala. Hindi lang humahabol sa presensya mo. Habol niya yung sense of mystery mo, yung energy ng lalaking hindi kailangan ipaliwanag lahat. At doon papasok ang stoic side mo. Part 1, The Power of Emotional Stability. Pero kung mapapansin mo, karamihan sa mga lalaki ngayon mabilis maapektuhan. Konting cold reply lang ni girl, panic agad. Konting delay sa chat, overthink agad. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit nawawala ang interest ng babae kasi sa unang sign pa lang ng pressure, bumibigay na sila. Pero iba ang lalaking emotionally stable. Hindi dahil walang nararamdaman, kundi dahil marunong siyang magpigil. Hindi siya manhid, marunong lang siyang magpahinga bago mag-react. Yung tipo ng lalaki na marunong huminga, mag-isip at maghintay bago gumawa ng hakbang. At bro, sa panahon ngayon, yan ang rare kasi karamihan sa atin lumaki sa ideya na kailangan ipakita mo agad lahat ng emosyon mo para malaman niyang sincere ka. Pero minsan ang pagiging tahimik, ang pagiging kalmado, yun pala ang mas malakas na mensahe. Tingnan mo ha, kapag nag-aaway kayo at siya umiiyak, nagsisigaw o nagiging defensive tapos ikaw steady lang. Hindi sumasabay sa emosyon. Hindi rin nagagalit. Ang mararamdaman niya ay hindi wala kang pake. Ang mararamdaman niya ay security. Kasi kahit siya mismo gulo na, alam niyang may isa sa inyo na kayang magstay grounded. At dito nag-uumpisa yung attraction sa lalim. Hindi na lang siya tungkol sa looks o charm mo. Nagiging tungkol na siya sa presence mo, yung energy ng lalaki na hindi nagmamadali, hindi nakikipagpaligsahan, hindi natitinag. May mga babae na sanay sa drama, sanay sa chase, sanay sa emotional roller coaster. Pero pag nakilala nila yung lalaking hindi sumasabay sa ganon, nababago ang dynamics. Bigla silang nagiging curious. Bakit parang hindi siya kagaya ng iba? Bakit kahit mainit na ulo ko, kalma lang siya? Bakit parang may sariling mundo siya na hindi umiikot sa akin? At dyan mo makikita bro na minsan hindi mo kailangan habulin. Ang respeto kailangan mo lang ipakita na hindi ka madali mabasag. Ang babae gusto niyang maramdaman na safe siya sa presensya mo. At hindi mo kailangang maging mayaman, gwapo o sobrang charismatic para maipakita yon. Kailangan mo lang ipakita na hindi ka madaling madala ng emosyon. Yung tipong kaya mong makinig kahit mataas na boses niya. Kaya mong umalis sa usapan kung alam mong hindi na healthy. Kaya mong tanggapin na minsan hindi mo makukuha lahat ng gusto mo at okay lang yon. Yan ang essence ng emotional stability. Ang kakayahang manatiling buo kahit hindi mo kontrolado ang paligid mo. At sa mata ng babae, yan ang tunay na alpha move. Hindi yung palaging nasa ibabaw, kundi yung kayang manatili kahit bumabagsak lahat. At dito bro, nagsisimula yung silent attraction. Hindi mo kailangan mag-flex, hindi mo kailangan mag-post, hindi mo kailangan mag-explain. Kasi yung aura mo pa lang, nagsasalita na. Kumbaga, ikaw yung tipo ng lalaki na kahit tahimik, naririnig, at kahit hindi nagpapansin, pinapansin. Part 2. The Psychological Bond, Comfort versus Challenge. Bro, ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ang attraction ng babae ay hindi palaging nakabase sa looks o status mo kadalasan. Nasa emotional experience na nararamdaman niya kapag kasama ka. Babae ang nature niya ay emotional being. Hindi ito insulto kundi reality.
Kaya minsan kahit okay naman daw yung lalaking kausap niya, bigla pa ring nawawala ang spark. Bakit? Kasi masyadong predictable, masyadong safe, wala ng thrill. Pero bro, may balansi dapat dyan, comfort at challenge. Kailangan niyang maramdaman na safe siya sa'yo. Pero sabay nun, kailangan niya ring maramdaman na hindi ka kanya. Yung alam niyang may limit ka. Na hindi ka basta sumusunod sa emosyon niya, na hindi mo rin hinahayaan na ikaw lang ang nag-a-adjust palagi. Yan ang tinatawag na psychological bond, isang halo ng seguridad at misteryo. Isipin mo ganito, kapag lagi kang available, lagi kang online, lagi kang nagme-message agad, sa una cute yun pero sa long run, nagiging routine. Wala nang what if, wala nang bakit parang iba siya ngayon, wala nang excitement. Nawawala yung emotional high na hinahanap ng babae. Pero kapag marunong kang magbigay ng emotional contrast, nagiging interesting ka. Minsan calm, minsan mysterious. Minsan parang close, minsan parang malayo. Hindi dahil naglalaro ka, kundi dahil may sarili kang mundo. Hindi mo siya ginagawang center ng buhay mo. Yun ang nakaka-addict sa babae. Kasi unti-unti niyang nararamdaman na kailangan niyang maintindihin ka. Hindi dahil gusto niyang kontrolin ka, kundi dahil gusto niyang makilala ka pa. At habang hindi mo agad binubuksan lahat, mas lumalalim ang interest niya. Babae ang gusto ng challenge na hindi toxic. Yung tipo ng lalaki na nagbibigay ng peace pero hindi boring. Yung marunong magparamdam ng affection, pero hindi laging available. Yung may empathy pero may boundaries. Bro, tandaan mo ito. Kung gusto mong maramdaman ng babae na rare ka, dapat maramdaman niyang hindi mo siya kailangan para makaramdam ng value. Dapat alam niyang kung aalis siya, kaya mong magpatuloy. At kung bumalik siya, alam niyang hindi mo agad tatanggapin ng walang tanong. Yun ang respeto. Yun ang power ng man who has options, pero chooses peace instead. At habang ginagawa mo yon, hindi mo kailangang sabihin na hindi ka kagaya ng iba. Hindi mo kailangang ipakita sa salita kasi mararamdaman niya yon sa kilos mo. Kung paano ka tumugon, kung paano ka manahimik, kung paano ka umiwas sa away na walang saysay. Ang babae ay naturally drawn sa lalaki na hindi niya kayang kontrolin. Hindi dahil gusto niyang paikutin ka, kundi dahil gusto niyang maramdaman na malakas ka hindi lang sa labas kundi sa loob. At dito nagsisimula yung emotional addiction. Yung tipong kahit wala ka, naalala ka pa rin niya. Kasi hindi mo siya minanipula, pero nag-iwan ka ng space, kung saan siya mismo ang gustong maghabol ng connection. Part 3. The Art of Unavailability, Value Through Space. Bro, sa panahon ngayon, bihira na ang lalaking marunong maging unavailable sa tamang paraan. Marami kasi ang nagkakamali, iniisip nila na pag hindi nag-reply o nag-ghost, yun na raw ang alpha move, pero mali yun. Ang tunay na alpha, marunong gumamit ng space hindi para saktan, kundi para ipakita ang self-control. Tandaan mo ito. Kapag lagi kang nandyan, nawawala yung thrill ng presensya mo. Kasi paano ka mamimiss kung palagi ka namang available, di ba? Ang attraction, bro, ay parang apoy. Kung sobrang lapit mo, nasusunog siya. Kung sobrang layo, nawawala. Pero kung sakto lang ang distansya doon, lumalakas ang init. Kaya importante na marunong kang mag-step back ng hindi cold. Yung tipo na nakikita niyang busy ka sa sarili mong goals, may ginagawa ka para sa sarili mo at hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. Ang ganitong uri ng unavailability ay may dalawang epekto. Una, nagkakaroon ka ng mystery kasi hindi niya alam kung ano ginagawa mo pero alam niyang hindi ka naghahanap ng validation. Pangalawa, nagkakaroon ka ng value kasi ang tao, bro, naturally nagkaka-interest sa mga bagay na hindi madali makuha. Halimbawa, isipin mo may kausap kang babae araw-araw. Magandang flow, consistent communication, pero one day, bigla kang naging tahimik. Hindi dahil may attitude ka, pero dahil busy ka. Sa una, iisipin niyang okay lang. Pero pag tumagal, magsisimula siyang magtanong, bakit parang iba siya ngayon? May iba kaya siyang pinagkakabalahan? Nabore kaya siya sa akin? At doon nagsisimula yung tinatawag na psychological pull. Hindi dahil pinaasa mo siya, kundi dahil marunong kang magbigay ng distance na may dahilan. Ang tawag diyan presence through absence. Kasi bro, hindi mo kailangang laging naroon para maramdaman ng babae ang impact mo. Minsan, mas nakakaapekto ang presensya mo pag wala ka. Yung space na iniwan mo, yun mismo ang nagiging reflection niya ng kung gaano kanya kahalaga. Lalo na kung sanay siyang lahat ng lalaki ay laging available. Ikaw yung magiging exception.
Ikaw yung magpapatanong sa kanya, bakit hindi siya kagaya ng iba? Bakit hindi siya bumabalik agad kahit halata namang gusto ko siya? Pero ang sikreto dito, bro, hindi mo ginagawa to para lang magpamiss. Ginagawa mo to kasi marunong kang mag-prioritize ng sarili mo. You're not disappearing to manipulate her. You're doing it to reconnect with yourself. At yun ang pinaka-attractive sa lahat kasi hindi fake. Kapag marunong kang magbigay ng space, nagkakaroon ng balance ang dynamics nyo. Hindi siya suffocated at hindi ka rin dependent. At habang mas lumalayo ka ng kaunti, mas lumalapit siya ng kusa kasi gusto niyang maramdaman ulit yung energy mo. At kapag dumating na yung panahon na siya mismo ang unang kumilos dahil gusto kanyang makausap o makita, dun mo malalaman na nagawa mo ng tama ang art of unavailability. Part 4. Emotional dependency at takot sa pagbabago. Isa pa sa malalim na dahilan kung bakit ayaw kanyang mawala ay dahil natatakot siya sa pagbabago. Kapag matagal na kayo nagkakausap o may constant na presence ka sa buhay niya, nagiging parte ka ng araw-araw niyang routine. Kahit sabihin niyang okay lang kung mawala ka. Sa totoo lang, hindi niya pa rin alam kung paano haharapin ang araw na wala kang good morning o simpleng ingat ka. Ito yung tinatawag na emotional dependency. Hindi naman ito laging masama, pero nagiging komplikado kapag hindi niya kayang kumilos o magdesisyon nang hindi ka kasama. Hindi dahil sobrang in love siya, kundi dahil natatakot siyang bumalik sa pagiging mag-isa. Yung tahimik na gabi na dati komportable siyang mag-isa, ngayon nagiging mabigat. Kasi wala ka na sa routine niya. At sa totoo lang, mahirap baguhin ang isang bagay na nakasanayan na. Parang kape tuwing umaga hindi mo naman kailangan, pero kapag nawala parang may kulang. Ganon din ang nararamdaman niya. Hindi kanya hinahabol dahil gusto ka pa niya romantically, kundi dahil nakasanayan niyang nandyan ka. Ang mas tricky dito, bro, minsan hindi niya rin alam kung mahal ka pa ba niya o nakadepende lang siya sa comfort na binigay mo. Ang utak natin kasi gusto ng familiarity. Ayaw nito sa uncertainty. Kaya kahit alam niyang hindi na kayo bagay, mas pipiliin niyang manatili sa sitwasyon kaysa magsimula ulit. Kung napapansin mong ganito na kayo, try mong mag-step back. Hindi para iwan siya agad, kundi para makita kung gusto ka ba niya talaga bilang ikaw o gusto lang niya yung pakiramdam ng may kasama. Kasi kung comfort lang ang habol, kahit sinong tao pwede niyang palitan sa role mo. Pero kung ikaw talaga ang hinahanap niya, kahit ilang buwan kayong hindi mag-usap, babalik at babalik siya ng may mas malinaw na dahilan. Part 5. The Ego Factor. Kapag pride na ang pumipigil sa pagbitaw, ito na siguro yung isa sa pinakakomplikado pero totoo ego. Madalas hindi naman talaga puso ang dahilan kung bakit ayaw kanyang mawala, kundi pride. Sa isip niya, ako ang iniwan? Hindi pwede. Kaya kahit alam niyang tapos na, kahit ramdam niyang wala ng spark, gagawa pa rin siya ng paraan para manatili ka sa orbit niya. Hindi dahil gusto niyang bumalik ang dati, kundi ayaw lang niyang matalo sa laro ng emosyon. Ang ego, bro, parang invisible wall sa pagitan ng dalawang taong dati nagmamahalan. Kapag nasaktan siya o naiwan, hindi niya agad aaminin na nagkamali. Imbes na tanggapin ang totoo, pipiliin niyang ipakita na okay lang siya. Pero habang ginagawa niya yon, patuloy pa rin siyang nag-i-stalk, nag-check kung kamusta ka, kung masaya ka ba o kung may iba ka na. Hindi dahil gusto niyang bumali, kundi dahil gusto niyang malaman kung nanalo ka na sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, napupunta sa power game ang emosyon. Kapag nag-message ka parang panalo siya, kapag hindi ka nagparamdam, parang kailangan kanyang habulin para maibalik ang kontrol. Hindi mo alam, pero sa bawat kumusta na sinasabi niya, may halong curiosity at pride. Gusto niyang siguraduhin na kahit papaano, may epekto pa rin siya sa'yo. Ito yung stage na mahirap basahin. Kasi kung pagbabasehan mo lang ang kilos, aakalain mong may feelings pa siya. Pero kung titignan mo ng mas malalim, gusto lang niyang maramdaman na importante pa rin siya. Hindi niya kayang tanggapin na tapos na talaga. Kasi para sa taong mataas ang pride, ang pagkawala ng koneksyon ay parang pagkatalo. Kaya nga minsan, kahit matagal nang walang label, may mga taong biglang babalik hindi para mag-ayos, kundi para i-validate kung may lugar pa rin sila sa buhay mo. Kung sakaling ganito ang nangyayari, tandaan mo, hindi mo kailangang sumabay sa ego trip. Ang tunay na lakas ay hindi sa paghabol o pagpatol,
kundi sa kakayahang maging kalmado kahit pinipilit kang bumalik sa gulo. Part 6. The Emotional Imprint. Bakit kahit wala na, ramdam mo pa rin siya? Ito yung part na madalas di natin mapaliwanag. Bakit kahit wala na siya, parang nandyan pa rin? Kahit ilang buwan o taon na ang lumipas, minsan may random na kanta, amoy ng pabango, o lugar na biglang magpapaalala sa kanya. Hindi mo naman gusto isipin, pero parang may marka na iniwan. Yan ang tinatawag na emotional imprint. Kapag nagkaroon ka ng malalim na koneksyon sa isang tao, hindi lang basta memorya ang naiipon sa isip, mo may emosyon ding nakakabit sa bawat alaala. Kaya kahit na sinasabi mong tapos na, may bahagi ng utak mo na nakawire pa rin sa kanya. Dahil dati, siya ang naging parte ng routine mo. Siya yung unang kachat mo sa umaga o kausap bago matulog. Kaya kahit nawala na siya, nananatili yung pattern na yon. Sa psychology, tinatawag din itong emotional conditioning. Katulad ng kung paano ang aso ni Pavlov ay tumutugon sa tunog ng kampana, ganun din tayo sa emosyon. Kapag may trigger na konektado sa kanya, bumabalik yung naramdaman mo noon hindi dahil gusto mo pa siya, kundi dahil nasanay ka sa presence niya. Ang problema, maraming nagkakamali sa part na to. Akala nila, dahil naalala pa nila yung tao, ibig sabihin mahal pa nila. Pero hindi palaging ganun. Minsan, hindi na siya ang hinahanap mo kundi yung feeling na binibigay niya noon. Yung comfort, yung saya, yung familiarity. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin na familiar ay healthy. Ang mga taong may alpha mindset, madalas nahihirapan dito. Kasi sanay sila na kontrolado nila ang emosyon nila, pero pagdating sa attachment, tahimik nilang nilalabanan yung sarili. Hindi sila amin pero sa loob-loob nila, tinatamaan pa rin sila ng mga what if. Hindi nila kayang ipakita kasi alam nilang once aminin nila yon, parang natalo na sila sa sarili nilang imahe ng pagiging malakas. Kaya kung ikaw yung tipong hirap pa rin kalimutan yung isang tao, kahit alam mong hindi na kayo bagay, wag mong isiping mahina ka. Tao ka lang. Lahat ng koneksyon na totoo. May bakas na may iwan. Yung mahalaga lang, matutunan mong yakapin yung aral, pero wag mong hayaang ikaw ang maging bihag ng nakaraan. Kung umabot ka sa part na to, ibig sabihin may tumama sa'yo sa sinabi ko. At kung totoo yan, tandaan mo hindi mo kailangang habulin. Ang taong takot lang mawala ka. Ang tunay na kalakasan ay yung kayang magmahal ng hindi natatali at kayang umalis ng may dignidad. Kaya sa susunod na maramdaman mong parang ayaw kanyang mawala, tanungin mo sarili mo, gusto ka ba niya? O gusto lang niyang siguraduhin na walang ibang magkakagusto sa'yo? Kung gusto mong mas maintindihan ang ganitong dynamics ng isip at emosyon, lalo na sa relasyon at stoicism, panoorin mo rin yung iba kong videos dito sa channel. Sigurado akong makakatulong yon para maging mas composed, mas grounded, at mas rare na lalaki sa panahon ngayon. Don't forget to like this video kung may natutunan ka. Subscribe kung gusto mong maging parte ng mga lalaking may disiplina at kalmado sa gulo ng mundo. At comment ka sa baba kung gusto mong pag-usapan pa natin yung mga ganitong topic. Remember bro, hindi mo kailangang maging malakas sa lahat ng oras. Kailangan mo lang manatiling matatag, kalmado, at marunong magbigay ng halaga sa sarili mo. See you sa next video. Stay solid.